Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang kaso ng isang flight attendant sa Hong Kong na sa unang tingin ay may maayos na buhay. Ngunit nauwi sa isang trahedya na kinasangkutan ng taong malapit sa kanya. Nagsimula ito bilang isang simpleng pagkawala, ilang araw na hindi makontak, isang kahina-hinalang tawag at mga detalye na tila walang koneksyon. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumabas ang isang mas komplikadong kwento ng relasyon, kontrol at karahasan. Paano nauwi ang isang dating relasyon sa ganitong pangyayari? At anong mga senyales ang hindi agad napansin? Ito ang buong kwento ng kaso ni Abby mula sa pagkawala, investigasyon hanggang sa hatol ng korte. Nagsimula ang kwento sa linggo ng ika-8 ng Disyembre 2013 sa tahimik na gabi sa Kwan Wan Apartment Complex sa Hong Kong. Mas malakas ang tiktik ng orasan kaysa sa dati at ramdam ang bigat ng katahimikan. Nakahiga si Chan Manching, nakatitig sa kisame habang pagod at nag-aalala sa isang tawag. Sa kabilang linya ay ang boss ng kanyang nakakatandang kapatid na si Chan Manyi sa airline. Sinabi nito na ilang araw na nilang hindi nakikita si Manyi at tinanong kung alam ng pamilya kung nasaan siya. Nagulat si Manching dahil 4 na araw na pala mula nang huli niyang makita ang kapatid at inisip niya na abala lang ito sa trabaho. Ipinagpatuloy ng boss ang paliwanag na 4 na araw na ang nakalipas. Ika-4 ng Oktubre ng hapon, 3:00 ay nakatanggap ang kumpanya ng tawag mula kay Manyi. Nanghihina ang kanyang boses at humiling ng sick leave. Dahil sa patakaran ng kumpanya, dapat ay may 2 oras na abiso bago mag-leave. Pero 1 oras at kalahati na lang ang natitira bago magsimula ang kanyang shift. Dahil dito, mahirap para sa kumpanya na humanap agad ng kapalit sa ganitong biglaang sitwasyon. Si Chan Manyi na kilala bilang Abby ay 26 na anyos at flight attendant. Alam ng karamihan na sa ganitong trabaho, ang biglaang leave ay pwedeng makaapekto sa kanyang karir. Kilala si Abby bilang masipag at dedikadong empleyado kaya kakaiba para sa kanya ang ganitong kahilingan. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Matapos ang tawag, sinubukang kontakin ni Manching ang kapatid at ang boyfriend nito ngunit walang sumagot kaya't lalong tumaas ang kanyang kaba. Bandang 2:00 ng madaling araw, naalala ni Manching na laging dala ng kapatid ang kanyang maleta kapag pupunta sa trabaho. Kaya sinimulan niyang hanapin ito sa bahay. May 3 anak na babae ang pamilya at magkakasama sila sa iisang kwarto. Dahil nag-aaral sa Singapore ang pangalawang kapatid, 2 lang sina Manching at Abby sa kwarto. Habang naghahanap, napansin ni Manching na wala sa kwarto ang maleta at handbag ni Abby na karaniwang dala nito sa trabaho. Pero maayos ang higaan ni Abby at tila may tinatago sa ilalim ng kumot at nang buhatin niya ito. Halos hindi makapaniwala si Manching. Nasa ilalim ang uniforme ng pang-flight attendant, isang pares ng high heels at handbag. Kilala si Abby sa pagiging maingat kaya hindi siya naglalagay ng sapatos sa higaan kaya't ramdam ni Manching na may malubhang nangyari at hindi na siya makatulog. Agad niyang ginising ang mga magulang at sinimulang hanapin ang buong bahay at makalipas ang ilang sandali. Biglang sumigaw ang kanyang ama mula sa closet sa kanilang kwarto. Sinabi niya na nakita na niya ito at naroon na. Akala ni Manching ay ang maleta ang natagpuan pero nang tumakbo siya sa pinto, ang tanawing nakita ay napakatindi na siya ay bumagsak sa sahig sa sobrang pagkagulat. Bukas ang pinto ng closet at ang maputla at matigas na mga binti ni Abby ay nakalabas.
Tahimik ang buong bahay at may kakaibang amoy na humahalo sa samyo ng camphor na nagpapabigat sa hangin. Walang laman at parang malayo ang tingin ng mga mata ng kanyang ama. Biglang naalala niya na ilang araw na may kakaibang amoy sa bahay, pero sa tuwing binubuksan niya ang bintana, nawawala ito at inisip niyang walang nangyayari. Hindi niya alam na iyon pala ang amoy ng kamatayan na nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Matapos ang sandaling panik, nakapag-focus si Manching at agad na inutusan ang mga magulang na huwag galawin ang anumang bagay upang hindi maapektuhan ang crime scene. Tinawag niya agad ang pulis at bandang 2:30 ng madaling araw ay dumating ang pulis at ambulansya sa Kwan One apartment complex at isinara ang lugar. Nang matuklasan ng pulis ang katawan ni Abby sa closet, nagulat sila sa kakaibang posisyon nito. Nakaturo pataas ang mga binti, nakababa ang ulo at maayos pa ang uniforme na may scarf mula sa kanyang uniforme na nakatali sa leeg. Ilang araw na pala siyang patay at dahil sa malamig ang panahon, sa dami ng damit sa closet at sa amoy ng camphor, mabagal ang pagbulok ng katawan kaya hindi labis ang baho. Kaya hindi napansin ng pamilya ang presensya nito. Ayon sa forensic report, walang senyales ng sexual assault. May bakas ng pagkikipaglaban sa ulo at kamay at may dugo sa kanyang ilong. 5 sugat ang nakita sa leeg, kabilang ang 2 pahalang at 3 patayong gasgas. Tinukoy ng pulis ang oras ng kamatayan bilang hapon ng ika-4 ng Disyembre, ang araw na humiling siya ng sick leave. Ang sanhi ng kamatayan ay asphyxiation, na ginamit ng salarin ang parehong kamay at ang scarf mula sa uniforme upang pigilan si Abby sa paghinga. Nang suriin ang pamilya, nawala rin ang telepono at bank card ni Abby at tinanggal ang SIM card para hindi makatanggap ng tawag o mensahe. Ang huling tawag na naitala ay ang kanyang request ng sick leave. Ipinakita ng pulis ang recording sa pamilya at kinumpirma ng ama na iyon nga ang boses ni Abby, pero may kakaibang pag-aalinlangan at takot na naiiba sa malinaw at tiyak niyang tono. Naalala rin ni Manching na malinaw at tiyak ang pagsasalita ng kanyang kapatid, pero sa tawag na iyon ay nanginginig ang kanyang boses na parabang labis na natatakot. Batay sa ebidensya, napag-alaman ng pulis na pinilit si Abby na tawagan ang kumpanya para humingi ng sick leave at nang suriin ang bank card transaction history. Wala itong gamit sa nakaraang linggo na nagdulot ng hinala na kinuha ng salarin ang card pero hindi ginamit. Ayon sa ina, maayos at maasikaso si Abby mula pagkabata. Pagkatapos ng klase ay sinasamahan niya ang 2 nakababatang kapatid sa library habang naghihintay sa magulang. Magaling din siyang estudyante at madalas pinupuri ng guro bilang masipag. At kahit hindi mayaman, nakapasok pa rin siya sa prestihiyosong Chinese University of Hong Kong. Nang matanggap ang acceptance letter, nagdiwang ang pamilya at nag-roast ng manok pero ibinigay ni Abby ang karamihan sa kanyang bahagi sa kanyang mga kapatid. Sa universidad, pinaghalo ni Abby ang pag-aaral at part-time na trabaho sa cafe upang suportahan ang pamilya. Ang bawat perang kinikita niya ay para sa mga magulang, kaya kinilala siya bilang maasikaso, masipag at matalino. Sa mga kapitbahay ay perpekto rin si Abby na bihirang makipag-away sa iba, ngunit nangyari ang hindi inaasahan na brutal siyang pinatay. Batay sa investigasyon, karaniwang umuuwi ang mga magulang bandang 7:00 ng gabi habang si Manching naman ay nagtatrabaho sa bar hanggang madaling araw. Dahil dito, malinaw na alam ng salarin ang schedule ng pamilya
at sinadya niyang pumili ng oras na si Abby lang ang mag-isa sa bahay. Kinabukasan, ika-9 ng Disyembre, 5 araw matapos ang insidente ay natagpuan ng mga magulang ang work suitcase ni Abby sa ibabaw ng wardrobe. Maliwanag na sinadyang gumawa ng pekeng crime scene ang salarin para magmukhang nagtrabaho si Abby. Dahil walang bakas ng pagkikipaglaban o forced entry sa lugar, hindi napansin ng pamilya ang babala. Naghihinala ang pulis na kilala ng salarin si Abby kaya't inusisa ang kanyang personal na koneksyon. Kaagad naman na naging suspect ang boyfriend ni Abby na si Wuya Kung. Sinusubukan ni Manching siyang kontakin ngunit wala pa ring sagot. Sila lang ay nagkakilala ng higit 1 buwan bago ang insidente. Si Kung, 30 anyos, executive sa Shenzhen ay nag-aral sa UK at nagtatrabaho sa electronics company na nagko-commute halos araw-araw sa pagitan ng Hong Kong at Shenzhen. Noong Setyembre ng 2013 sa isang cruise ay nakilala niya si Abby at nang malaman na flight attendant ito, biro niyang sinabi na gusto niyang maranasan ang serbisyo nito. Ilang araw pagkatapos, nag-flight si Abby patungong Beijing at inimbitahan niya si Kyung. Mabilis ang kanilang relasyon at noong ika-2 ng Disyembre ay opisyal silang naging magkasintahan at madalas ipinapakita ni Abby ang pagmamahal kay Kyung sa Facebook na tinatawag siyang anghel na nagdudulot ng maganda sa buhay niya. Nang sinimula ng pulis ang paghahanap kay Kyung, kusang nagtungo ito sa estasyon at itinanggi ang anumang pagkakasangkot. Sinabi niyang huling nakita niya si Abby noong ika-1 ng Disyembre, 3 araw bago ang leave request. Nag-usap sila sa text hanggang tanghali ng insidente kung saan nagpadala si Abby ng larawan para humingi ng opinyon. Ayon kay Kyung, dapat ay nakabalik si Abby sa Hong Kong bandang 10:30 ng hapon ng ika-4 ng Disyembre. Bandang 11:30 ay nag-message siya para tanungin kung nakauwi na, ngunit wala nang sagot. Inisip ni Kyung na pagod lang si Abby at hindi pinansin. Ipinaliwanag niya na wala siyang signal dahil nag-camping siya sa bundok kasama ang mga kaibigan at nang makauwi ay nalaman niya ang balita sa kamatayan ni Abby at agad siyang nagtungo sa pulisya. Nagpakita rin siya ng kooperasyon at tila labis na nalungkot. Bagamat maikling panahon lang ang kanilang pagkakakilala, sinasabing sila ay compatible. Patuloy ang investigasyon ng pulis at natuklasan na sa araw ng insidente, wala si Kyung sa Hong Kong at walang malinaw na motibo para gumawa ng krimen kaya siya ay naalis sa listahan ng mga suspect. Kung hindi siya ang salarin, edi sino? Wala namang alitan si Abby sa mga katrabaho at karamihan sa malalapit niyang kaibigan ay hindi na siya nakita mula ika-3 ng Disyembre. Wala rin namang dahilan ang pamilya. Maganda ang seguridad sa Kwanwan Complex kaya mula sa CCTV ay nakita ng pulis ang isang lalaking kahinahinala. Bandang 1:50 ng hapon, siya ay pumasok sa complex at tila pamilyar sa paligid habang naglalakad sa harap ng apartment ni Abby. Makalipas ang humigit kumulang 40 minuto, habang nagbibihis si Abby ng uniforme at naghahanda para sa trabaho, bigla siyang nilapitan ng lalaki, hinawakan sa balikat, itinulak papasok at agad isinara ang pinto. Pagdating ng bandang 3:00 ng hapon, tumawag si Abby upang humingi ng leave na tila ginawa niya sa ilalim ng pamimilit ng lalaki. Pagkaraan, bandang 5:17 ng hapon, mabilis na umalis ang lalaki sa gusali at mula noon ay hindi na muling nakita si Abby sa CCTV. Nang muling suriin ang footage, nakilala ni Manching ang lalaki bilang si Mak Chanyin
ang dating kasintahan ng kanyang kapatid na nakipaghiwalay 1 taon bago ang insidente. Si Chunyin, 26 na anyos, ay second generation na mayaman mula sa Shenzhen. May negosyo ang kanyang ama sa transportasyon ng kalakal sa pagitan ng Hong Kong at mainland China, kaya itinuturing na mayaman ang kanilang pamilya. Noong 6 na taong gulang pa lamang siya ay lumipat si Chunyin sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya at nag-aral sa St. John's Ambulance Academy, kung saan nakakuha siya ng pangunahing kaalaman sa medisina, ngunit bumagsak sa final exam at hindi nakakuha ng sertipikasyon. Dahil dito, nawalan siya ng gana sa pag-aaral at tuluyang bumaba ang kanyang performance. Bagamat nais ng kanyang ama na ipadala siya sa ibang bansa para mag-aral, pinili ni Chunyi na magtrabaho upang maranasan ang buhay sa sariling paaralan, ngunit paulit-ulit siyang nabigo sa iba't ibang trabaho, mula sa financial company hanggang sa pagiging real estate agent, hanggang dumating ang panahon ng insidente na wala siyang trabaho. Ayon sa kanyang mga kaibigan, mahilig siyang magyabang tungkol sa kanyang lifestyle at ng mga relasyon at madalas ipinapakita ang yaman ng pamilya sa pamamagitan ng pagsusuot ng designer clothes mula ulo hanggang paa tuwing lumalabas. Kapag kasama ang mga kaibigan, siya ang karaniwang nagbabayad, ngunit kapag nauubusan ng pera ay nangungutang. Bukod dito ay mahilig din siya sa basketball at tuwing Huwebes ay may regular siyang practice sa isang pamilyar na lugar na hindi niya kailanman pinapalampas. Nagsimula ang relasyon nila kay Abby sa isang simpleng pagkakataon. Noong Nobyembre, dumalo si Chunyin sa isang pagtitipon sa bar sa Lan Kwai Fong, kung saan nagkakilala sila ni Abby na sumundo sa kapatid niyang si Mancheng sa trabaho. Agad siyang naakit, nagpakilala at mula noon ay tuloy-tuloy ang paniligaw. Nagbibigay ng rosas araw-araw at hayagang ipinapakita ang kanyang paghanga. Dahil dito, naantig si Abby at pumayag sa relasyon at sa paningin ng iba, masaya ang kanilang samahan habang binibigyan siya ni Chunyin ng designer items, dinadala sa mga biyahe at madalas ipinagmamalaki ang kanilang relasyon sa social media, kung saan minsan ay binabanggit pa niya ang sipag ni Abby. Ngunit wala pang 1 taon, nauwi ang kanilang relasyon sa hindi magandang paghihiwalay. Sinabi ni Abby na pakiramdam niya ay parang wala siyang buhay, kaya tinanggal niya ang lahat ng kontak at binlock ang mga account ni Chunyin. Gayunpaman, hindi ito sumuko at gumawa ng maraming peking account upang magpadala ng masasakit na mensahe at pang-iinsulto na nagdulot kay Abby ng matinding emosyonal na paghihirap at umabot pa sa punto na nag-post siya tungkol sa banta ng kanyang dating kasintahan sa kanyang buhay. Nang malaman ito ng pamilya ay labis silang nagalit, kaya araw-araw siyang sinamahan ng kanyang ama sa loob ng 2 linggo upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa tulong ng pamilya, unti-unting nakarecover si Abby mula sa trauma at dito naging malinaw na may posibleng motibo si Chunyin. Gayunpaman, nakapagtataka sa pulis kung bakit sa kabila ng kanyang yaman, kinuha pa niya ang bank card ni Abby. Batay sa CCTV, matapos umalis sa apartment complex, huminto si Chunyin sa harap ng salamin upang ayusin ang kanyang buhok bago direktang pumunta sa isang malapit na ATM. Makalipas ang ilang sandali, umalis siya na walang nakuha at may bakas ng pagkadismaya. Dahil dito, hinala ng pulisya na hindi niya alam ang password ng card at sa pagsusuri ng transaction data, napag-alamang 2 beses siyang nagkamali sa pagpasok ng password. Sinuri rin ang call log ni Chunyin at lumabas na sa 3 araw bago ang krimen ay nakipag-ugnayan siya sa 3 tao. Una,
sa kanyang kakampi sa basketball na inibitahan niyang maglaro kinabukasan. Bagamat dumating siya sa oras, bihis siya ng buo at may salamin, isang bagay na kakaiba sa kanya at sinabi niyang may aasikasuhin kaya hindi nakilahok. Napansin din ng kaibigan ang dalawang malinaw na gasgas sa kanyang leeg at nang tanungin. Tumawa lang si Chunyin at sinabing dulot ito ng paglalaro nila ng kanyang girlfriend. Pagkatapos ng basketball ay sabay silang sumakay ng subway, ngunit hindi bumaba si Chunyin sa estasyong pinakamalapit sa kanyang bahay na nagdulot ng pagdududa sa kaibigan. Samantala, ang pangalawang taong nakontak niya ay isang kaklase noong middle school. Noong ika-6 ng Disyembre, tumawag siya at sinabing may mahalagang pag-uusapan. Nagkita sila, bumili ng beer at umupo sa isang park bench kung saan napansin ng kaibigan ang bigat ng kanyang kilos at nagbiro ng nagbabalak ka bang gumawa ng krimen? Bagamat tumanggi si Chunyin, nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Chunyin at inamin na pinatay niya si Abby habang ipinaliwanag ang paraan na ginamit niya ang scarf para takpan ang mukha at ang kanyang mga kamay upang sakalin ito dahil sa takot. Hindi makapaniwala ang kaibigan kaya tinanong kung bakit niya iyon nagawa. At bilang sagot ay nagkwento si Chunyin tungkol sa kanyang kabataan kung saan nagkaroon siya ng video game console na gustong-gusto ng kanyang pinsan, ngunit dahil sa galit ay itinapon niya ito sa bintana at sinabing kung hindi niya makukuha ang isang bagay, hindi rin ito mapupunta sa iba. Ilang araw matapos nito, noong ika-7 ng Disyembre, tinawagan niya ang isa pa niyang matagal ng kaibigan at inamin ang krimen pati ang plano niyang pagtakas. Dahil sa ugali niyang mayabang, hindi agad naniwala ang kaibigan ngunit makalipas ang isang oras. Tumawag muli si Chunyin at sinabi na aalis na siya ng Hong Kong sabay pakiusap na huwag itong ipaalam kanino man. Dahil sa mga impormasyong ito, nagkaroon ng sapat na batayan ang pulisya upang pagtuunan siya ng hinala kaya nag-alok sila ng gantimpalang 300,000 Hong Kong dollars o humigit kumulang 14,250,000 pesos para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa kanyang pagkakaaresto. Habang lumalaki ang galit ng publiko, isang dating kaklase ni Chunyin ang nanawagan sa kanya na sumuko na nagsabing may mga bagay na hindi na maibabalik at kailangan niyang harapin ang kahihinatnan dahil ang pagtakas ay hindi makakatulong at walang mababago. 3 taon ang lumipas at noong ika-24 ng Oktubre 2016, nagkaroon ng malaking pag-usad ang kaso. Nakakuha ang pulis ng tip mula sa isang ama na hindi sang-ayon sa lalaking nakikita ng kanyang anak. Habang nagsasaliksik online, natuklasan niyang ito ay si Chunyin kaya't agad niya itong ipinaalam sa mga otoridad. 5 araw matapos simula ng investigasyon, mabilis siyang natunto ng mga otoridad sa mainland China at naaresto sa isang hair salon 6 na araw bago ang kanyang kaarawan. Bago ang kanyang pagkaaresto ay abala si Chunyin sa pagpaplano ng kanyang birthday party. Ngunit nang mahuli, inamin niya ang pagpatay sa kanyang dating kasintahan at ang pagtatago ng katawan nito sa Hong Kong kaya tuluyan ng nabuo ang buong larawan ng kaso. Bagamat nakikita siya ng iba bilang mabuting tao, siya lamang ang nakakaalam na isa itong maskara dahil madalas niyang ipinagmamalaki sa mga kaibigan ang pagkakaroon ng flight attendant na mataas ang pinag-aralan, madaling lapitan at masunurin habang kilala rin siya sa pagkikipagrelasyon sa maraming babae ng sabay-sabay. Matapos ang higit 1 taon, nagsimulang masira ang relasyon nila ni Abby. Noong unang bahagi ng 2013,
Pumunta si Chunyin sa airport upang sunduin si Abby at nakita niya itong masayang nakikipag-usap sa isang lalaking kapwa flight attendant. Dahil sa selos ay agad siyang sumugod, nagalit at ipinahiya si Abby sa harap ng iba. Dahil dito, labis na nainsulto si Abby at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at ilang araw matapos humupa ang galit ni Chunyin. Sinubukan niyang humingi ng tawag at ipinaliwanag na dala ito ng stress sa trabaho. Ngunit nang ipakita niya ang kanyang chat history, nakalimutan niyang burahin ang mga mensaheng may mali siyang tono sa ibang babae na lalong nagpagalit kay Abby at nagtulak sa kanya na makipaghiwalay. Upang maibalik ang kanilang relasyon, gumawa si Chunyin ng paliwanag na mga dati lamang na kaibigan ng mga iyon at nagpatuloy sa paghingi ng tawad araw-araw sa trabaho ni Abby hanggang sa kalaunan ay pumayag itong makipagbalikan. Ngunit nang magsama sila sa iisang bahay, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Chunyin. Iniwan niya ang kanyang trabaho at araw-araw na lamang naglalaro ng video games. Sa tuwing hinihikayat siya ni Abby na maghanap ng bagong trabaho, sinasabi niyang mayaman ang kanilang pamilya at malapit na siyang magmana kaya hindi na niya kailangang magtrabaho. Ngunit sa katotohanan, matagal nang pinutol ng kanyang ama ang kanyang allowance dahil wala siyang progreso sa buhay. Dahil dito, unti-unti siyang nalubog sa pagsusugal, palaging nangungutang kay Abby at kapag natalo, nagagalit at sinisira ang mga gamit sa bahay. Sa loob lamang ng kalahating buwan, umabot sa daan-daan libong Hong Kong dollars ang kanyang utang at pagdating ng Setyembre, nang muli siyang humingi ng pera, tumanggi na si Abby dahil hindi na niya ito matiis. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo at sa tindi ng galit, sinakal ni Chunyin si Abby at nagbanta sa kanya. Agad namang humingi ng tulong si Abby sa pulis na mabilis na rumisponde sa hotel at naaresto si Chunyin. Matapos ang insidente, dinala siya sa Tuen Mun Court at kinasuhan ng paglabag sa bail condition, isang magaan na parusa. Hindi na nagbago ang pagkadismaya ni Abby kaya tuluyan na niyang tinapos ang relasyon, ngunit hindi ito matanggap ni Chunyin at patuloy siyang minanmanan. Nang malaman niyang may bago ng kasintahan si Abby, tinawagan niya ito upang makipagbalikan ngunit hindi na siya pinansin kaya nang matukoy niya ang schedule ng trabaho ni Abby, pumunta siya sa Kuen Wan apartment complex noong ika-4 ng Disyembre upang makipag-usap dahil alam niyang mag-isa ito sa bahay at naniniwala siyang mapipilit niya itong pumayag sa pamamagitan ng pagbabanta. Pagdating ng hapon, kumatok siya sa pinto at nakita siya ni Abby sa peephole ngunit hindi siya pinagbuksan. Kaya naghintay si Chunyin sa labas hanggang sa bumukas ang pinto at agad siyang pumasok. Sa simula, inakala niyang susunod ang lahat sa kanyang plano ngunit maring tumanggi si Abby. Sinabi niyang kailangan niyang pumasok sa trabaho at hiniling na umalis na siya. Tumanggi naman si Chunyin at pinilit siyang tumawag upang mag-request ng sick leave. Nang mapagtanto niyang hindi na maibabalik ang kanilang relasyon, nawalan siya ng kontrol at inatake si Abby at ginamit ang scarf mula sa uniforme upang ito ay sakalin. Sa pagtatangkang lumaban, kinalmot ni Abby ang leg ni Chunyin na nag-iwan ng 2 malalim na gasgas. Ngunit sa puntong iyon, tuluyan ang nawala ng kontrol si Chunyin at sinakal siya hanggang sa huminto ang paghinga ni Abby. Pagkatapos ng insidente, inayos niya ang eksena upang magmukhang pumasok sa trabaho si Abby, ibinenta ang telepono nito at tumakas palabas ng Hong Kong. Sa loob ng 3 taong pagtatago, nanirahan siya sa mga kamag-anak sa mainland China. Gumastos gamit ang perang ibinigay ng kanyang pamilya at nagtrabaho sa mga pabrika na hindi nangangailangan ng pagkakakilanlan. Habang tumatagal, nagkaroon siya ng bagong kasintahan at anak
at inakala niyang makakapamuhay siya ng normal, ngunit kalaunan natuklasan ng pamilya ng kanyang kasintahan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang siya ay maaresto, inamin niyang naisip niyang sumuko ngunit natakot siya sa magiging hatol at ipinakita ang pagsisisi sa kanyang pamilya pati na rin sa pamilya ni Abby. Sinabi rin niya na sa loob ng mahabang panahon ay pinapahirapan siya ng kanyang konsensya at nakaramdam siya ng ginhawa ng tuluyan siyang mahuli. Noong 2017, na-extradite si Chunying mula mainland China pabalik sa Hong Kong at sa buong proseso ay tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay na nagpapakita ng pagsisisi. 5 taon matapos ang insidente, noong Abril ng 2018, nagsimula ang paglilitis kay Chunying sa Hong Kong Court of Final Appeal kung saan kinasuhan siya ng pagpatay, pagnanakaw at iba pang paglabag. Sa paglilitis, binago niya ang kanyang pahayag at sinabing hindi niya sinadya ang pagkamatay ni Abby at wala siyang intensyon. Ibinigay niya ang bersyon na noong araw ng insidente, pumunta siya sa bahay ni Abby upang makipag-ayos. Hindi siya tinanggihan o tinanggap, ngunit imbes, iminungkahi ni Abby na mag-sick leave at sinabi na magluluto para sa kanya. Habang nasa banyo si Abby, aksidenteng nakita ni Chunying ang mensahe mula kay Kyung sa telepono nito na may matinding intimacy at dahil dito, nagsimula ang matinding pagtatalo. Sinundan ito ng pangiinsulto sa kakayahang sexual ni Chunying na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kontrol at sa galit. Aksidenteng sinakal niya si Abby hanggang sa ito ay mawalan ng buhay. Pagkatapos humupa ang emosyon, nagtangkang gumawa ng CPR si Chunying ngunit huli na ang lahat. Tumakas siya sa mainland China, dala ang larawan ni Abby na pinapanood niya tuwing gabi hanggang sa magkaroon siya ng bagong kasintahan at sinunog ang larawan. Bagamat paulit-ulit niyang sinabing mahal niya si Abby at may guilt sa pamilya nito, hindi niya masagot ng malinaw ang tanong ng hukom kung ano ang nagustuhan niya sa babae at nag-atubili lamang sa pagsagot at sinabing lively. Kwenestyon ng mga forensic expert ang kanyang bersyon dahil ang isang biktimang binigyan ng CPR ay dapat may mga pasa sa dibdib. Ngunit wala ito sa katawan ni Abby. Sa halip, may palatandaan siya ng pagkawala ng kontrol sa katawan, indikasyon ng matinding sakit o takot bago mamatay. Isa sa kaibigan ni Chunying ang nagsaksi na inamin nito matapos ang pagpatay na matagal na niyang balak patayin si Abby na nagpapakita ng premeditation. Paulit-ulit na bumagsak ang damdamin ng ina ni Abby sa paglilitis habang si Manching, ang kapatid, ay nagalit sa depensa ni Chunying at iginiit na matagal nang gusto ng kapatid niyang makalayo sa kanya, ngunit hindi pinayagan ni Chunying. Bagamat itinanggi ng abogado ng depensa ang kaso at humiling ng pagbawas ng parusa, sa konklusyon ng hukom ay malinaw na malamig, walang pananagutan at makasarili si Chunying at wala siyang ipinakitang tunay na pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Tinanong ang intensyon ng pagpatay at matapos ang 7 oras ng deliberasyon, nagpasya ang hurado sa botong 6 laban sa 1. Na-guilty si Chunying sa pagpatay at iba pang kaso at hinatulan ng life imprisonment. Nang marinig ang hatol, hindi nagpakita ng emosyon si Chunying na nakatayo lamang na walang galaw at tila walang buhay ang titig. Samantalang sumabog ang damdamin ni Manching at sa isang panayam, sinabi niyang kahit may hatol na, marami pa ring bagay na hindi na maibabalik. Iginiit niya na hindi niya kailanman papatawarin ang akusado, ngunit sa huli, naipagtanggol ang kapatid niya. Hindi lamang nag-iwan ng matinding sakit ang kaso, kundi nagdulot din ito ng galit sa publiko. Si Abby, isang ordinaryong babae, naghahangad lamang ng kaligayahan at walang kasalanan.
Samantalang ang tunay na may sala ay ang taong hindi makapagpatawad at kumilos ng malupit at may mali siyang intensyon. Nagtapos ang kwento ni Abby sa life sentence kay Chunyin, ngunit ang sakit at pagkawala ng pamilya ay mananatiling bahagi ng kanilang buhay.